Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Shaira, 40 years old. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2005. 20 anyos lamang ako ng mga panahong ito. Ulila na po ako sa mga magulang, pero hindi ako literal na napabayaan. Sinalo ni Nanay Monica ang pag-aalaga sa akin sa kadahilanang siya naman ang aking ninang. Bali hiwalay na sa asawa si Nanay Monica. May isa siyang anak at si Ate Aya na noon ay kasal na at nakikitira lang sa bahay ng aking ninang. Medyo suplada si Ate Aya, mahilig mag-utos. Tuloy, halos wala ng katahimikan ng aming bahay sa tuwing nagpapang-abot sila Nanay Monica na parehong mainit ang ulo. Nagkakasagutan kasi sila. Ako naman, dala ng hindi ako sanay sa gulo, ginagawa ko ang lahat ng trabaho sa bahay para wag na ding makarinig ng mga milagrong kataga mula sa bibig ni Ate Aya. Alam ko naman na sa simula pa lang, hindi na siya pabor na ampunin ako. Nakagawian ko nang gumising ng maaga. Ako ang nagluluto ng aming agahan, nagsasalang ng tubig para sa pangkape at bumibili ng pandesal sa labas ng bahay. Ang asawa ni Ate Aya na si Kuya Jun ay nakilala ko bilang tahimik na tao. Yun nga lang, medyo nasobrahan din. Wala na kasi siyang pakialam sa mga ingay na naririnig niya sa bahay. Hindi niya pinagsasabihan si Ate Aya na wag naman masyadong dalasan ang pagsagot-sagot kay Nanay Monica. Katulad ngayon, kapapasok ko pa lang galing sa pagbili sa labas ay nag-aaway na naman sina Ate Aya at Nanay Monica. Nay, hindi naman sa tinatanggalan ko kayo ng karapatan sa lupang pagmamayari ninyo. Pero sana naman, hayaan niyo kung isanla ang kalahati nito. Ininegosyo natin, palalaguin. Mag-i-invest tayo para naman may dumating sa atin kahit papano. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Aya? Aba, buti sana kung may sapat na kita kayo ng asawa mo. Pareho naman kayo na walang trabaho. Saan tayo kukuha ng perang ipambabayad sa lupa, aber? Kaya nga tayo magnenegosyo Hindi ka naman kasi nakakaintindi. Hindi ako papayag. Baka sa wala lang mapunta ang lupaing ito. Alaala ko pa mula sa yumao kong mga magulang ang meron tayo. Nanay naman, pagdadamutan mo ba naman ako? Anak mo naman ako Tsaka ako lang din ang magmamana nito kapag wala na kayo Walang yaka talaga. Kahit kailan, makapagsalita ka, parang hindi mo ko ina. Ako man ay natigilan sa sinabi ni Ate Aya. Literal na kinlaro na niyang mamamatay na si Nanay Monica pagdating ng araw. Palagi na lang nilang pinag-aawayan ng tungkol sa lupa ni Ninong. Kung minsan naman, ang kinukulit ni ate ang kanyang mamanahin sa mapagbebentahan gayong wala namang balak si Nanay na ibenta ang lupa. At kapag hindi pa siya nagsasawa, pati lupain ni Nanay na minana niya mismo sa kanyang yumaong mga magulang ay pinagtitripan pa. Kung ako lang, hindi ko magagawang sabihin ang mga bagay na yon. Napalapit na ako sa kanila Nay, ate, tama na po yan. Umagang-umaga pa po nagtatalo na kayo. Gigil na binalingan ako ni Ate Aya at saka dinuro. Bakit ka ba nakikialam? Pwede ba? Huwag kang sasabat sa usapan namin Sampid ka lang. Wala kang karapatang umasta na para kang tunay na anak. Alam ko naman po kung saan ako lulugar, ate. Pero wag mo naman pong pagsalitaan ng ganyan si Nanay. Para kasing pinagdarasal mo nang mamatay siya Lahat naman ng bagay may tamang panahon. Baka po pwedeng magagandang topics na lang ang pag-usapan ninyo. Nay, hahayaan nyo na lang bang makisali ang ampon mo sa lahat ng usapan natin? Wala na siyang pinalulusot Sasampalin ko na talagang babaeng yan Abay, tama si Shaira. Respeto naman, Aya. Hindi mo na ako ginalang. Bakit, patay na ba ako? Para pakialaman mo ang mga bagay na meron ako ngayon? Baka nakakalimutan mo. Anak ka lang. Ako muna ang mauunang magdedesisyon. Galit na binagsak ni Ate Aya ang baso sa mesa at tinalikuran kaming dalawa. Nasapo naman ni Nanay Monica ang kanyang ulo. Palagi na lang siyang ganito. Wala nang bago. Lumapit ako kay Nanay at hinaplos ang kanyang likuran. Mahirap pa naman kapag nai-stress si Nanay. Mabilis siyang magkasakit.
Diyos ko naman, oo. Kailan ba magkakaroon ng katahimikan sa bahay na ito? Hindi ko na talaga kayang tagalan niyang pagsalbahe ng ate mo. Bakit po ba mainit palagi ang ulo ni Ate Aya, Nay? Nagsimula lang siya sa pagiging ganyan nang maghiwalay kami ng ninong mo, anak. Palibhasa, alam niya ngayon na maganda ang buhay ni Nestor kasamang babae niya. Alam mo na, mayaman, de kotse, may kondo. Kilala mo naman ang ninong mo. Walang ibang alam sa buhay kundi puro pasarap. Tukoy niya sa dating asawa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kay nanay binubunto ni Ate Aya ang kanyang galit. Kung tutuusin, pwede naman siyang lumapit kay Ninong kahit anumang oras niyang naisin. Kaso lang, mas gusto yata niyang gawing miserable ang buhay ni nanay. Alam naman niya na nagkakandakuba na nga ang magulang namin sa paghahanap buhay na dapat si Ate Aya at ako na ang gumagawa. Kaso lang sa sitwasyon ngayon, parang siya pa ang gustong magpabuhay sa amin. Tapos si Kuya Jun naman parang hangin lang, tumatagos sa pader ni hindi namin makausap. Palaging hay, palibhasa, adik. Ayaw ko mang magmalaki pero ako, kaya kong magsilbi kay nanay hanggang sa maabot na nga namin ang aming mga pangarap. Gusto kong makapag-aral, makapag-abroad nang sa gayon magantihan ko si Nanay Monica sa lahat ng kabutihan niyang nagawa sa akin. Nginitian ko si nanay. Hayaan mo na si ate, Nay. Mahihimasmasan din siya. At kapag maaalala niya ang mga sinabi niya sa'yo kanina, siguradong mahihiya siya. Ganun naman palagi hindi po ba? Nasa huli ang pagsisisi. Salamat anak. Napakaswerte ko dahil napakabait mo. Ikaw ang palaging nagpapalamig sa mainit kong ulo. Ay, syempre naman po. Ikaw naman po ang pinakamamahal kong nanay. Kung wala po kayo, baka sakali na ako lumaki. Walang mapuntahan, walang matutulugan. Sabi ko sa kanya. Ganito naman talaga palagi ang ginagawa ko para mapagaan ang kalooban ni nanay. Pinapatawa ko siya at nilalambing hanggang sa manumbalik ang kanyang pagiging maingay at masigla na nakasanayan ko nang makita simula nang tanggapin niya ako sa kanyang pamilya. May tindahan si nanay sa harapan ng bahay. Sari-sari ang tinitinda namin. Bigas, delata, asukal at mantika. Yun kasi ang kadalasang mabili sa aming lugar. Kapag namimili si nanay sa bayan, ako ang nakatoka sa pagbabantay. Mahigpit na niyang pinagbawalan si Ate Aya na pumasok doon dahil noong huling nagbantay siya sa tindahan, naubos ang paninda ay wala naman siyang kinita. Natuklasan ni nanay na binubulsa pala ni ate ang perang pinagbibilhan ng mga paninda. Anak, ikaw na muna ang bahala sa tindahan, ha? Kulang na tayo sa bigas Kailangan kong mag-angkat ulit ng produkto sa suki natin. Hindi kasi sasapat ang puhunan natin Alam mo naman, iba sa mga kababayan natin nangungutang lang sa tindahan at sa linggo pa magbabayad. Sige po, inay. Ako na pong bahala rito. Basta mag-iingat po kayo, nay, ha? O siya, lalarga na ako, ha? Si Ate Aya mo, wag mong pahihiramin ng pera, ha? Ilang beses na siyang nanghiram, hindi naman niya isinasauli. Tatandaan ko po yun, nay. Umalis na din kaagad si nanay. May kalayuan ang bayan at hindi siya pwedeng maiwan ng pampasaherong sasakyan. Ako naman, inabala ko ang sarili ko sa pagwawalis sa paligid ng tindahan. Kasalukuyan ko na lang na nilalagay sa malaking plastik ang mga nawalis kong basura nang lapitan ako ni Ate Aya. Shaira! Oh, bakit po ate? Pakisabi kay nanay, hihiram ako ng pera ate, wala kasi si nanay sa loob Kaalis lang niya papuntang bayan. O di ikaw nang mag-abot sa akin ng pera. 1,000 ang kailangan ko. Akin na. Ate, pasensya na. Pero kabilin-bili na ni nanay na huwag kitang pahihiramin May paggagamitan kasi siya ng ipon niya Sa isang iglap, pinanlisikan ako ng mga mata ni ate. Tinulak niya ako at dinuro na naman. Ikaw, nakakarami ka na Bakit ba tiwalang-tiwala sa'yo si nanay? Ginayuma mo ba siya? Ako ang tunay na anak at hindi ikaw Hindi naman po ako nakikipagkompetensya sa'yo ate. Sinusunod ko lang ang bilin ni nanay. Bakit ako na naman ang sinisisi mo kung ayaw kanyang pagbigyan? Sinusubok mo talagang pasensya ko
Nagulat ako nang sampalin ako ni ate bigla. Hindi ako nakapiyok. Namaga ang aking pisngi kasabay ang pagpatak ng aking luha. Yon ang unang pagkakataon na may taong sumampal sa akin. Si Nanay Monica, ilang beses man akong magkamali ay hindi niya ako pinagbubuhatan ng kamay. Kahit nga ang mga yumao kong magulang. Sinubukan ko pa ulit ng mga tuwiran pero hindi pa pala siya tapos. Hinila ako ni Ate Aya sa may pinto ng tindahan at sinuntok sa muka. Napaungol ako nang makaramdam ng sakit. Napasiksik na lamang ako sa sulok nang samaan niya ako ng tingin. Subukan mo pang humarang ulit ha? Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Palamunin ka lang naman dito sa bahay pero kung makaasta ka, parang ikaw ang tagapagmana. Isusambong kita kay nanay. Kinuha mo ang pera niya. Pinaghirapan niya yung ipunin pero gagastusin mo lang sa walang kabuluhang mga bagay. Sigaw ko sa kanya. Maglupasay man ako ay wala na akong magagawa pa. Nakita kong hindi lang 1,000 ang kinuha ni Ate Aya sa pitaka ni nanay. Sa halip, 100 na lamang ang itinira niya at saka binirahan ng alis. Pumalahaw ako nang makalayo na siya. Sakto naman na napadaan si Manang Nita at nakita kong nakasalampak sa lupa. Kaagad siyang lumapit at dinaluhan ako. Shaira iha, jasking bata ka, ano bang ginagawa mo riyan? Manang Nita, kinuha na naman ni Ate Aya ang pera ni nanay. Malalagot talaga ako nito Kahit kailan talaga, wala nang pinagbago si Aya. Naging bayolente at naging mas matigas na ang ulo. Adik na yata yung kapatid mong yan Kabilin-bilinan ni nanay na wag kong pahihiramin si ate ng pera. Pero sinaktan po ako ni ate. Pinadugo pa niya ang bibig ko. Ang masaklap, nakuha niya ang lahat ng pera. Huwag kang malungkot. Nakita ko naman hihintayin kita. Hindi ako papayag na basta ka nalang saktan ulit ng ate mo. Grabe, kahit ngayong dalaga ka na tinatarantado ka pa rin ni Aya. Umiling-iling pa si Manang Nita habang inaalala ang mukha kong dahan-dahan nang nagkakapasa. Palagi na lang talagang nangyayari ang bagay na ito. Kahit sino na lang sa amin ni nanay ay inaaway ni ate. Para bang hindi siya masaya sa buhay niya. Kinahapunan nga, dumating si nanay at nagtaka nang makita ang mukha ko. Oh, anak, anong nangyayari dyan sa mukha mo? Taka niyang tanong. Ayaw ko na sanang magsumbong dahil sigurado ako na silang dalawa ulit ni ate ang magtatalo. Kaso lang, konektado ito sa pagkakakuha ng pera ni nanay. Nariyan naman si Manang Nita na ipiniliwanag kagad ang nangyari. Hay nako, dating gawin Monica. Sinaktan ni Aya ang bunso mo at sa pilit ang kinuhang pera niyo sa tindahan. Hayan, pinadugo pa ang mukha ni Shaira. Ano? Bakit naman sinaktan pa niya ang kapatid niya? Akala ko, tutungayaw si nanay at makikipag-usap kay Manang Nita. Pero nagulat ako nang makitang pumihit siya patalikod at dumiretso sa bahay. Nag-aalalang sinundan naman namin siya ni Manang Nita. Nagulat ako nang makitang direktang pumasok si nanay sa kwarto ni Ate Aya. Wala doon ang mag-asawa pero napalibot ang tingin ko sa kanilang tulugan. Napakaburara ni ate. Naghalo na ang mga marurumi at bagong labas sa banggera. May pinagkainan sa sahig. May bote ng gin sa may pinto na wala namang laman at maraming plastik ng chichirya sa gilid-gilid na parang ilang araw nang naroon at hindi man lang naliligpit. Kulang na lang maging gubat ng kanilang kwarto sa dumi at kulob na pati ahas pipiliin ng tumabi sa kanila kesa sa magtago sa kuweba. Sa katunayan, napapatakip kami ni Manang Nita ng ilong kapag natatagalan kami sa pagsunod ng tingin sa loob ng kanilang higaan. Hindi ko napigilang lapitan si nanay. Nanay, ano pong ginagawa niyo? Hintakot kong tanong nang makita kong nagsisimula na si Nanay Monica sa paghalungkat sa mga gamit ni na ate. Sinubukan ko siyang pigilan pero mariin na lamang niya akong pinagsabihan na wag akong makialam. Panay naman ang payo sa kanya ni Manang Nita, palamig ng ulo, kumbaga para kumalma si nanay. Alam kong hindi basta-basta ang halaga ng perang kinuha ni ate. Nasa mahigit 10,000 yun Mabuti na lang talaga wala sina Ate Aya sa bahay. Kung nagkataong naroon sila, malamang nagkakagulo na naman. Siguradong lalabanan si ate at may katwiran sa lahat ng ibabato sa kanya ang aming ina.
Kalaunan, tumigil din si nanay sa kahahalungkat ng mga gamit. Napasalampak na lamang siya sa isang tabi. Tahimik na umiiyak. Ramdam ko ang kanyang panghihina na parabang nawawalan na siya ng pag-asa. Wala naman akong nagawa kundi ang yakapin na lamang si nanay. Ipinaramdam ko sa kanya na okay lang ang lahat, na hindi siya nag-iisa. Mabuti na lang, pinahid niya kaagad ang kanyang luha. Tama na ang drama. Pasensya ka naman ang Nita ha. Medyo nakalimot ako na nariyan ka pala. Ayos lang yon. Kahit sino naman kapag galit may mga bagay na nakakalimutan. Pero wag mo nang alalahanin. Sa susunod, wag mo nang iiwan kay Shaira ang pera mo. Sinasaktan ni Ayang bunso mo eh. Tignan mo, sayang naman ang ganda ng mukha niyan kung magkakapasalang. Paano pa siya makakahanap ng boyfriend niyan? Si Manang Nita talaga, oo. Boyfriend ka agad? Hindi ko pa nga naiaahon si Nanay Monica sa hirap eh. Kita mo na, Manang Nita. Napahiya ka sa anak ko. Hindi ako iiwan niyan, uy. Mas mahal niya ako kaysa sa mga crush niya. Si Nanay talaga, ang galing magpatawa sa mga salita. Crush talaga? Crush kaya yun? Nakipagtawanan na lamang sila kasabay ng aking mga biro. Ayun nga lang, ramdam na ramdam kong hindi naman gaanong nakatuon sa amin ang atensyon ni nanay. Malamang, iniisip niya pa rin ang perang kinuha sa amin ni Ate Aya. Kinagabihan, nakipag-usap ako kay nanay. Itinaon ko yon habang nakahiga na kami sa aming kwarto. Kahit kasi dalaga na ako, hindi ako humihiwalay kay nanay sa pagtulog. Nanay, pasensya na po kayo ah. Wala man lang akong nagawa para protektahan po ang pera ninyo. 100 na lang ang tinira ni ate. Naunahan niya kasi ako sa mga action moves niya eh. Nasaktan ka na nga, nagbibiro ka pa. Anong gusto mo? Ako nang maglagay ng pasa sa mukha mo? Dito naman sa kabila para pantay na. Pinatatawa ko lang po kayo, Nay. Kayo talaga. Ewan ko ba anak, hindi ko alam kung bakit ganyan ang ate mo. Parang hindi niya ako nanay. Kung tratuhin niya ako, parang kung sino lang. Minsan nga, gusto ko na siyang sukuan eh. Kaso lang, naaalala ko na anak ko siya, kaya nagpipigil ako sa aking sarili. Hayaan mo po, inay. May konti naman akong ipon mula sa binibigay niyo sa akin. Ipapahiram ko na lang po muna sa inyo yon. Proud kong sinabi kay nanay. Natawa siya. Sakto kinurot ako sa tagiliran. Pareho kaming binibigyan ni ate ng pera ni nanay. Kaso lang naiipon yung sa akin. Wala naman akong dapat na pagkagastusan eh. Samantalang si ate, puro na lang gastos. Ni hindi siya nag-iipon. Sa totoo lang, ako ang kinakabahan para sa kanya. Paano na lang kung mabuntis si ate? Saan siya kukuha ng pera sa pangangailangan nila? Sobrang kawawa si Nanay Monica sa kanila. Pati nga si Kuya Jun walang trabaho. Ano nila naatim na magpakasal at magkaroon ng pamilya kung ganyang wala naman silang iniisip para sa kanilang kinabukasan? Binalingan ko si nanay ng tingin nang mapansin kong nagsasalita siya. Ibang klase ka ngayon na. Ikaw na talaga ang nagpapahiram. Nay, kahit hindi niyo po sabihin, nakaalalay po ako palagi sa inyo. Hanggat may maitutulong po ako, hindi ko kayo susukuan. Kahit umuwi pa tayong duguan. Sabay kaming nagtawanan. Naging family joke na namin ang katagang yun, pero hindi namin yun tinutotoo. Para muling madagdagan ang aming puhunan, nagpasya kami ni nanay na bumili ng mga alagang manok. Sabi ko kay nanay, pwede naming ibenta pa isa-isang mga yon o di kaya ay katayin namin tapos maglako ako sa lansangan ng adobong manok. May eskwelahan din kasi malapit sa amin, kaya malakas ang loob kong magtinda. Lalo na't alam kong mauubos kagad ang mga yon. 10 manok ang binili namin sa bayan dahil mura pa noon ang presyo ng manok. Nagiging mahal lamang ito kapag nadadagdagan ng timbang o di kaya ay kapag niluluto na. Lahat na lang ng pwedeng gawin sinubukan namin para lumago ang ipon namin ni nanay. Nanghihinayang lang ako na hindi ito magawa ni ate. Sana triple pa ang kikitain namin kung tumutulong sila sa amin ng asawa niya kung sakali. Makalipas ang ilang araw, naging mabenta ang nilalako kong adobong manok. Bukod sa nagkakapera kami, yun din ang nagiging ulam namin. Kaya naman ang sumunod na buwan, dinagdagan ulit namin ang aming alagang manok.
Sa pagkakataong ito, 20 piraso ng buhay na manok na ang dala namin pa uwi. Magaling ka ding humawak ng pera, anak. Alam mo ba yun? Kung laging ganito ang kita natin, mabilis tayong yayaman. Nay, ikaw din po ang nagturo sa akin para maging masinop. Tsaka tama naman po kayo hanggat may naiipon, malayo tayo sa gutom. Sana pareho kayong mag-isip ng ate mo. Hindi sana ako nahihirapan kausapin siya ngayon. Pero alam niyo po, inay, masaya ako na hindi kayo nag-uusap ngayon kasi hindi kayo nai-stress. Mas okay na yung ganito kaysa araw-araw po kayong nagsisinghalan. Sa bagay, tama ka naman anak. Ewan ko ba, maayos ko naman siyang pinalaki. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganyan siya ngayon sa akin. Mas mabuti nga ako hindi ko siya inabandona. Kagaya ng tatay niyang pinili ang marangyang buhay at iniwan ako. Sarili niya lang ang iniisip niya. Kasasabi ko lang nai-stress na naman po kayo, Nay. Oo na, Madam Shaira. Hindi na ako magdadrama. Muli, naging abala kami sa paglipas ng mga araw. Mabilis na dumami ang naghahanap sa akin sa lansangan dahil masarap nga naman ang lutong adobo ni nanay. Yun nga ang dahilan kung bakit nakapag-ipon kami kaagad. Ang kaso nga lang, nagiging panira sa aming mga gawain si Ate Aya. Madalas niya akong lapitan para hinga ng pera, utangan, o kung minsan sapilitan niyang kukunin. Ganyan na siya kasalbahe. Nalaman kong nalulung na pala siya sa sugal at paulit-ulit na natatalo. Ang asawa naman niya nasa tabi ng kalsada din at nalulung na sa bisyo. Sigarilyo at alak ang pinagkakaabalahan niya. Isang araw, naglalako ako sa kalsada nang salubungin ako ni ate. Napahinto kami sa tapat ng isang tindahan. Shaira, malaki na bang kinita mo? Kung nagugutom ka ate, pwede kitang bigyan ng isang supot ng adobo tsaka puso. Pero kung pera ang hihingin mo, pasensya na wala akong dala Aba, ibang sagutan natin ngayon Ano, may pinagmamayabang ka na ba? Nainis ako at nilapag ang paninda ko sa mesang bakante tsaka hinarap si ate. Hindi ko na kasi nagugustuhan ang mga binabato niyang salita sa akin. Parang sobrang pang-aapi na. Hindi na niya pwedeng ipamukha sa akin ngayon na ampun lang ako. Kasi ang totoo, mas mukha pa siyang ampun dahil sa taglay niyang ugali. Wala akong pinagmamayabang ate, pero may pagmamalaki ko po na nakakatulong ako kay nanay. Ikaw ba? Anong nabibigay mo sa kanya? Kalungkutan? Konsumisyon? Abat walang hiya ka. Matapos ka naming ampunin, bihisan at gawing tao, yan ang igaganti mo sa akin? Hindi naman ikaw ang nag-ampun sa akin ate, si nanay. Wala ka namang ibang ambag sa buhay niya kundi puro na lang pasarap. Nag-asawa ka pa pero pareho naman kayong mga walang kwenta. Sigaw ko na ikinainit ng ulo ni ate. Bigla niya akong sinabunutan kaya nagkagulo kami sa aming kinaroroonan. Siyempre, nagalit din ako sa ginawa ni ate. Kaya pumatol ako sa kanya. Hindi ko hinayaan na siya lang ang makapanakit sa akin. Nagpagulong-gulong kami sa lubak-lubak na kalye at makailang beses niya akong nginudngod pero nakakaganti naman ako. Ang asawa niya, sa halip na umawat ay tatawa-tawa lang. Parang engot na nakikipagpustahan pa sa mga kainuman niya. Siyempre, pabor sa kanyang asawa. Hindi naman ako nagpatalo. Alam kong marami pa akong kakaining bigas kung ang pag-uusapan namin ay ang pakikipagbuno sa isa't isa. Mas malakas si ate, mas ayaw ding magpatalo. Mabuti na lang, sa gitna ng nagkukumpulang mga tsismoso at tsismosa, may humawi at nagsisisigaw na inawat kaming dalawa. Aya, Shaira, ano ba? Tama na yan! Hindi na kayo nahiya, pati dito sa lansangan pinapakita nyo ang kagaspangan ng inyong mga ugali. Si ate po kasi ang nagsimula, Manang. Aba, Manang Nita, wala kang pakialam kung patayin ko man dito sa kalsada ang ampon ng nanay ko, ha? Alam mo, sumusobra ka na, Aya Nagtitiis sa hirap ang nanay mo at kapatid para lang may makonsumo kayo. Pero hindi ka naman tumutulong sa kanila. Anong klaseng anak ka? Kababae mo pa namang tao, pero barumbada ka. Nang duduruin na sana ni Ate Aya si Manang Nita, aktong susugod ako sa kanya. Kaso lang, dumating naman si Nanay Monica. Nang gagalaitin niya kaming pinaghiwalay tsaka sinampal na dalawa. Wala siyang pinili sa amin. Pareho niya kaming pinagalitan.
Ano ba? Hindi niyo na ba talaga ako binigyan ng kahihiyan? Dito pa talaga sa kalsada? Nay, sorry po. At nariyan na naman ang isang pakialamera. Nanay mo ang pakialamerang nasa harapan mo ngayon, Aya. Walang yaka. Puro ka na nga lang pasarap. Pati pinaghihirapan ng kapatid mo, aagawin mo pa. Sobra na yang katamaran mo. Katamaran? Nanay kita ha. Obligasyon mong buhayin kami. Oo, obligasyon ko nung hindi ka pa nag-aasawa. Pero ngayong may lalaki ka na sa buhay mo, siya na ang may responsibilidad sa'yo. Mga hayop kayo, wala ka nang binigay sa akin kundi konsumisyon. Mabuti pa si Shaira, nakakatulong. Lintik palang babaeng yan eh. Siya na lang palagi ang mabango, siya na lang ang tama, ang huwarang anak, punyeta. Dahil sa kanya ko naranasan kung paano magkaroon ng isang tunay na anak. Ikaw ba, naiparamdam mo sa akin ang bagay na yon? Hindi ba? Masahol ka pa sa tatay mo. Sino bang may kasalanan kung bakit umalis si tatay? Hindi ba't ikaw naman? Kasi mapagmataas ka. Hindi mo kayang makisama sa biyenan mo dahil masama ang ugali mo. Hayan, iniwan ka na lang. Nagulat kaming lahat nang bigla na lang humakbang si nanay at malakas na sinampal si Ate Aya. Lumagapak ang kanyang pisngi na panigurado kong tumulig sa kanyang buong pagkatao. Wala kang karapatang husgahan ako. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. Kung may mga napansin ka man, hindi lahat yun ay totoo. Wala kang utang na loob. Matapos kitang alagaan, mahalin at ipagkanulo sa ama mo, yan pang igaganti mo sa akin? Dahil hirap na ako sa buhay. Sana man lang binigay mo na lang ako sa tatay ko kesa sa hinayaan mo ako magdusa sa piling mo. Otomatikong nagsitalikuran ng mga tao sa hindi malamang dahilan. Para bang hindi na nila kayang pakinggan ang mga susunod na sasabihin ni nanay. Ako naman, tahimik lang na lumuluha. Kahit mahapdi ang anit ko sa lakas ng pagkakahila ni Ate Aya sa buhok ko, hindi pa din maipagkakailang mas masakit ang nararamdaman ni nanay ngayon. Kahit maraming tao, mukhang itong pagkakataon na lang sila magkakausap ng matino. Kasi kung magkakasakitan man, alam namin na may aawat. Napayakap na lamang ako kay Manang Nita na noon ay hindi kami iniwanan. Matagal ko nang kakilala si Manang Nita. Simula pa sa aking pagkabata, nariyan na siya. Nakakausap ni nanay at nakakasama. Minsan, nakakasabayan sa pamimili at kung magkakasakit man kami, siya ang nagsisilbing manggagamot namin. Siya ang matatawag naming babaeng albularyo na marami na ding nagamot ng mga taong nagkakasakit sa hindi normal na paraan. Dala ng mga kwento at bali-balita, madalas ding makita si Manang Nita sa kagubatan at nagdadala ng bila-bilaong prutas. Ang sabi, miyembro siya ng isang kulto. Pero kalaunan, nalaman namin na may mga nagpapagamot sa kanya na nababati pala ng engkanto o kahit na anong elemento dahil nagkasala sa kanila. Para makipag-areglo, kailangan niyang magdala ng maiaalay kagaya ng bigas, prutas at gulay. Minsan naman, puting manok at kambing. Pinakamahal na ang baboy para sa pag-aalay. Kapag naisasagawa naman ang ritual, gumagaling din kaagad ang mga may sakit. Naging takbuhan tuloy ng marami si Manang Nita. Hindi naman kasi siya mahal maningil. Tumingala ako sa kanya. Magkakaayos pa po ba sina ate at nanay? Sa tingin ko naman oo, pero yung ate mo, matalas kasi ang dila. Minsan kailangan turuan ng leksyon yan, nang sa ganon matutong gumalang sa magulang. Napakaswapang pa niya. Nag-aalala lang po kasi ako, baka magkasakit si nanay sa ginagawa niya. Hindi ko lang lubos maisip paano niya naaatim na sagot-sagutin ng nanay namin. Ni minsan hindi kami inaabuso, hindi kami inalila, pero si ate, hindi ko kayang ginagawa niya. Huwag kang mag-alala, mapagtatanto din ng ate mo na mali ang mga ginawa niya sa nanay mo. Magkakaroon din siya ng leksyon. Wika sa akin ng ginang. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may bumubulong sa akin na may magiging partisipasyon si Manang Nita sa pagkakaroon ni ate ng matututunang leksyon. Humupa na din ang pagtatalo ni nanay sa kalye. Katulad ng dati, si ate ang huling nagsalita at naging matagumpay sa mata ng maraming tao. Yun nga lang, dala ng gigil ni nanay, sa bahay siya nagwala.
Pinagtatapon niya ang lahat ng gamit ni na ate at kuya Jun sa labas ng bahay. Tinangkapang mag-iskandalo ni ate, kaso lang mabilis si nanay. Lalo na't bago kami umuwi ay dumaan muna kami sa barangay hall. Inireklamo ni nanay kay chairman ang kawalangyaan ni ate at nagpa-escort ng 2 tanod para bantayan kami. Sakali man na humantong sa mas brutal na pagwawala si ate. Sige, lumayas na kayo. Wala naman kayo na itutulong sa akin. Mga hayop kayo. Ikaw, Jun, may nanay ka naman. Hala, umuwi kayo doon. Isama mo yung walang galang mong asawa. Tutal, tapos na ako sa pagiging nanay sa inyo. Bakit? Akala mo ba naiinggit ako sa bahay mong bulok? Mas mabuti nga yun eh. Hindi ko na kailangang makisama sa iyo. Asa ka pa? Wala ka naman talagang pakikisama. Sige, dun ka magbagsik-bagsikan sa pamilya ng asawa mo nang makita mo ang hinaharap mo. Tutal, malakas naman ang loob mo at hindi mo ako ginagalang. Dun ka sa balwarte ng mga tigre. Bulyaw pa ni nanay. Walang nagawa si na ate kundi ang umalis na nga ng bahay. Nangihinayang man ako pero nakamit namin ni nanay ang katahimikan na matagal na naming inaasam. Ang katahimikan na buong akala ko hanggang panaginip lamang. Pinili naming umusad na ni nanay nang makaalis na si ate. Naging maayos ang aming buhay. Naglalako pa din ako ng adobong manok habang si nanay naman nakabantay sa tindahan. Patuloy ang pagdami ng aming mga paninda. Magandang balita anak, may maibibili na naman tayo ng mga alagang manok. Matitriple na natin ang makakatay sa susunod na araw. Mabuti po yan, Nay. Masyado kasing nasasarapan po ang mga tao sa luto niyo pong adobo. Marami ang bumibili ng tig-3 serving. Hayaan mo at bukas, maaga tayong pupunta sa bayan. Bibili tayo ng sangkaterbang manok. Nawalan na kami ng balita kay Ate Aya. Naging abala din kasi kami sa aming pagtitinda. Ang routine namin, mamimili, magtitinda, tapos mamimili ulit. Ang dating iilang manok namin ay umabot na sa 50 at bawat isa tandang-tanda ni nanay ang kulay at balahibo. Kaya naman isang araw habang nagpapakain siya sa mga ito, napapakunot ang kanyang noo. Shaira, anak, natatandaan mo ba kung ilang pirasong manok ang nakatayo natin kahapon? Opo inay, nasa 5 po. Bakit po? 5 lang? Ano? Kulang kasi ng 3 ang mga manok natin eh. Hindi ko alam kung nagagala lang ba o nasaan. Nagkibit balikat ako dahil hindi ako matandain sa mga balahibo ng manok. Yun nga lang, hindi lang isang beses nangyari ang ganun. Nasundan pa ang pagkawala. Minsan, 2, 3, pinakamarami ng 5 na sabay-sabay pang nawawala. Labis na kaming nagtataka ni nanay hanggang sa muli kaming bumili ng 30 piraso. Sa pagkakataong ito, bago niya pinakawala ng mga manok ay nagsuot siya ng guwantes. Nagtaka ako noon. Nay, ano pong gagawin niyo? Paraan ito para malaman natin kung sino ang nagnanakaw ng mga manok natin anak. Huwag mo munang hahawakan ng mga yan ha. Sige po. Nakita kong bawat isa sa mga manok ay tinatanggalan ni nanay ng balahibo. Inipon niya ang mga ito tsaka maingat na binalot. Maya-maya pa, pinakawalan na niya ang mga manok. Nakita ko din na sinabit niya sa isang tabiang plastik na pinaglagyan niya ng balahibo. Para bang iniiwasan nga itong mahawakan ng iba. Dito ka lang ha, pupunta lang ako sa bahay ni Manang Nita. Sige po inay. Nakasunod lang ako ng tingin kay nanay nang maglakad siya palayo. Hindi ko na lamang pinansin pa kung ano ang kanyang ginagawa dahil baka mahalaga yon. Pagbalik niya, may dala siyang isang botelya na may lamang langis, yung botelya ng pinakamaliit na efficacent oil. Inay, ano pong gagawin niyo dyan? Eto ba anak? Abay gagamitin ko to bilang parusa sa mga nagnanakaw sa atin ng mga manok. Alam mo na, para magtanda. Paano niyo naman po gagawin yun? Basta, huwag ka lang maingay. May gagawin ako pero manood ka lang. Kinabukasan nga, muli na namang binilang ni nanay ang mga manok. Nagulat kami, kumpirmadong 3 ang nawawala sa mga ito. Naku, paano po yan? Kapag nagpatuloy ang gawaing ito, siguradong malulugi tayo, Nay. Shh!
Huwag kang maingay. Kailangan dalawa lang tayong nakakaalam. Ano po ba kasi yan, inay? Basta manood ka lang. Wala akong nagawa kundi hayaan si nanay na kunin na naman ng plastic na pinaglalagyan niya ng mga balahibo. Nakagwantes pa rin siya nang kunin ng pamilyar na balahibo ng mga manok na nawawala. Sinilid niya ito sa botelya tsaka inilibing sa aming lutuan. Bali ang itsura po nito ay parang lutuan sa bukid. Gawa lang po sa kahoy na nilagyan ng hinating katawan ng saging at tinambakan ng lupa. Sa ibabaw, may 3 bato kung saan namin pinapatong ang aming kaldero kapag kami ay nagluluto. Sa ngayon, hindi na namin nakikita ang lupa dahil natatakpan na ito ng abo. Kinubkob ni nanay ang abo at binaon doon ang langis. Gusto ko man na magtanong kung bakit niya ito ginagawa, kinakabahan naman akong magsalita. Ang alam ko lang, hindi normal na gawain ng tao ang nakita kong ginawa ni nanay. Bumaling siya sa akin pagkatapos. Ngayon, hindi ba ay maglalako ka sa labas anak? Ito na ang pagkakataon mo na magmatsyag. Kailangan mong alamin kung sino ang basta na lang nagkakasakit sa baryo. Sa pagkakataong ito, malalaman natin kung sino ang magnanakaw ng ating mga manok. Opo inay, gagawin ko po. O siya, humayo ka na. At umalis na nga ako ng bahay habang si nanay naman pangiti-ngiti habang nakaupo sa loob ng kanyang tindahan. Nagsimula na akong magtinda at binabalikan ang aking mga suki. Habang abala sa pag-aasikaso sa mga mamimili, namataan ko sina Ate Aya at Kuya Jun na magkasama. May bitbit silang lalagyan ng manok na kung tawagin sa amin ay bayong. May nakita akong pamilyar na kulay ng balahibo sa loob. Binebenta niya ito sa iilang kainuman nila. Pansin ko, nagtatawaran pa ang 3. Tila ba hindi sang-ayon sa presyong binigay ng buyer. Pasimple akong lumapit sa may likuran. Pinakinggan ko ang kanilang usapan. Tama nga ako, nagtatawaran sila. Tinatanong pa ang mag-asawa kung saan nila nabili ang manok. Kinakabahan ako. Hindi ako matandain sa mga balahibo pero nakakita na ako ng ganong klase ng manok. At alam kong sa amin yon. Lumayo ako sa kanila. Mabuti na lang at may mga sumalubong sa akin. Bumili ng aking paninda. Pero hindi maiwaglit sa aking isipan ang tungkol sa manok na binibenta ni na ate. May naging pwesto ako sa tambayan ng maraming tao. Naroon ang aking ate, kasama ang kanyang asawa. Abala sila sa pagtingin-tingin ng mga nagsusugal nang bigla na lamang silang sabay na bumagsak. Parang nahilo. Ilan sa mga kakilala nila ang lumapit at inalalayan sila kaya naman muling pinaupo si Ate Aya sa bangkito. Marami ang nagtatanong kung anong nangyari. Kaso lang, bigla siyang nagsuka at nahintakutan ng iba sa nilabas niya sa bibig. Kulay gray na parang ginamos ang kanyang sinuka. Kanya-kanya naman sa paglayo ang mga tao. Ano kaya ang nangyari kay ate? Palihim kong tanong sa aking sarili. Sakto naman na nakita ko si Manang Nita na naglalakad papalapit sa akin. Nagtataka ang kanyang muka kaya naman kaagad ko siyang sinalubong. O iha, anong nangyari sa'yo? Manang, si ate po, nagsuka. Biglaan na lang siyang nahilo. Ganun ba? Bakit hindi natin lapitan? Baka lang po kasi biglang manakit eh. Kilala niyo naman si ate, napaka-bayolente. Mamaya, ibintang pa niya sa akin ang nangyayari sa kanya. Sa kakitiran ba naman ang utak niya, imposibleng hindi niya idawit ang pangalan ko sa pagkakasakit niya. Kung sa bagay, o siya, napadaan lang ako. Papunta ako sa bayan at baka maiwan ako ng sasakyan. Mauna na ako ha? Sige po. Ako naman po tatapusin pang ibenta ang lahat ng ito. Nanatili akong nakatayo kung nasaan ang kaguluhan. Medyo nahimasmasan na si ate habang pinagtutulungang paypayan ng mga tsismosa. Literal na mabagsik talaga siya sa aming lugar. Kinatatakutan siya Saktong tumingala siya at nakita ko. Hindi ko alam kung bakit basta na lang akong kinabahan. Dahil sa halip na lapitan sila, tanungin kung ano ang nangyari, ay pinili ko na lamang magtatakbo. Hinihingal pa ako nang makarating sa bahay na labis na pinagtaka ni nanay. Oh anak, anong nangyari sa'yo? Natatakot po ako, Nay. Nakita ko po kasi sina Ate Aya at Kuya Jun.
Oh, sinaktan ka ba nila? Hindi naman po. Napatingin sa akin si ate pero hindi ko na hinantay na makalapit pa siya. Umalis na po ako kaagad. Baka po kasi manggulo na naman siya at kung ano na naman po ang sabihin sa akin. Niyaya ako ni Manang Nita na lapitan pero tumanggi po ako. Tama naman ang ginawa mo anak. Kapag nakita mo sila, iwasan mo na lang para wala ng gulo. Alam naman natin na mahilig sa iskandalo ang ate mo. Napangiti na lamang ako at pumasok sa bahay. Sakto lang sa amin ang natirang ulam kaya hindi na namin kailangan pang magluto para sa pananghalian. Kinahaponan, dumating si Manang Nita. Tila balisa. Malamang sasabihin niya kay nanay ang nakita namin kanina. Hindi siya mapakali habang si nanay naman abala sa pag-aayos ng kanyang mga bagong biling paninda. Ako naman ay nagsasampay ng mga nilabhang damit sa likuran pero naririnig ko ang usapan nila. Maliit lang naman ang bahay namin kaya kahit na sino pa ang kausap namin magkakarinigan lang sa loob o sa labas ng bahay. Oy, Manang Nita, kanina ka pa riyan ah. Ano bang problema? Monica, yung binigay ko sa'yo na langis, ginagamit mo na ba? Abay oo, ginamit ko na. Alam nyo naman na sunod-sunod ang pagkawala ng mga manok namin. Kailangan ko ng resulta. Napakawalang yan naman kasi ng mga magnanakaw na yan eh. Talagang tinitira pa ang kaunting negosyo ko. Bakit ho ba? Kasi may basta na lang bumagsak sa baryo kanina habang maraming tao. Sabay nga naming nakita ni Shaira eh. Kung ganun, silang magnanakaw ng mga manok ko. Napakaswapang talaga ng mga kababayan natin. Ang gusto ay palaging nakapanlalamang sa kanilang kapwa. Paano yan, Monica? Hahayaan na lang ba natin sila? Hindi ba't sinabi nyo na kamamatay ang ganung gawain? Oo, sumpa na yung ginagawa natin. Oras na matuyo ang langis na nasa loob ng botelya, mawawalan din ng buhay ang anak mo. Ano? Bakit hindi nyo ho sinabi? Akala ko alam mo na. Paano ko ho malalaman? Wala naman hong sinasabi sa akin si Shaira. Baka naman natakot lang ang bata. Huwag kayong maingay at baka marinig tayo ni Shaira. Alam niyo namang sobrang tuwid ang batang yun. Ayaw sa pandaraya, sa paggawa ng masama. Ako naman wala talagang balak na saktan si Aya. Pero kailangan kong malaman kung sino ang magnanakaw ng mga manok ko. Ngayong may impormasyon na tayo, kukumprontahin ko na lang siya. Gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni nanay ang ganitong bagay. Yung tipong yayakap siya sa mga ganoong gawain para lang malaman kung sino ang nanlalamang sa kanya. Tsaka bakit hinayaan siya ni Manang Nita na gumamit ng ganito? Pinili kong manahimik at hinayaan na muna sila sa kanilang pinag-uusapan. Nakatatak na sa aking isipan na kapag mahalaga ang kanilang topic ay hindi ako pwedeng basta na lang sumabat. Mabuti na lang umuwi din kaagad si Manang Nita. Naiwan kami ni nanay at ito na ang napagtanto kong tamang pagkakataon para kausapin ko siya. Nanay? O anak, bakit? Narinig ko po ang usapan niyo ni Manang Nita kanina. Yung langis na galing sa kanya, may ibang paggagamitan pala kayo noon? Oo anak, gusto ko lang kasi sanang malaman kung sino ang mga buitreng nagnanakaw ng mga manok natin. Hindi ko naman akalain na sina Aya pala yun. Nagulat na lang ako nang ibinalita sa akin ni Manang Nita na umiepekto na ang ginagawa namin. Bumagsak daw sina Aya at Jun sa gitna ng nagkukumpulan. Tama po kayo nanay, nakita ko din po kasi pero pasensya na po. Hindi ko nasabi sa inyo. Natakot ako kanina. Hindi ko alam na may nangyayari palang ganun. Nakonektado po yun sa langis na binigay ni Manang Nita sa inyo. Nakiusap ako kay nanay na wag na niyang pagdusahin pa si Ate Aya. Alam na talaga namin ang ugali niya dati pa. Ang sa akin lang, sana kausapin namin sila dahil natatakot po talaga ako sa maaaring mangyari. Hindi naman ako inosente pagdating sa usaping barang o tungkol sa kapangyarihang itim. Alam ko kung gaano nakakadiri ang mga nasabing gawain, lalo na kung bibigyan ng karamdaman ng isang mambabarang ang kanyang kaaway.
Salamat na lang, pinaalam niya sa akin na okay na daw ang lahat at napagpasyahan na niyang tanggalin ng langis sa lutuan. Pinanghawakan ko ang sinabi niya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap kami ng balita na malubha na raw si Ate Aya. Wala kaming choice kundi ang puntahan siya sa bahay ng biyenan niya. Nalaman namin na wala pala si Kuya Jun dahil sumama na ang lalaki sa iba. Inaapi-api naman siya ng kanyang biyenan dahil kinapalan na raw ni Ate Aya ang manirahan sa bahay nila Kuya Jun kahit wala na sila ng lalaki. Aniya, pwede niyang kasuhan ng lalaki dahil kasal sila at may pananagutan sa kanya. Kinausap ni nanay si Ate Aya. Ako naman ng mga sandaling yun ay nakaupo lang din sa gilid ng pinto kung saan naroon ang kwarto niya. Anak, yaman din lamang at iniwan ka na ni June. Bumalik ka na lang sa bahay. Huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo rito. Hindi mo naman sila kadugo eh. Nagpapatawa ka ba? Di nawalan din ako ng koneksyon kay June kapag umalis ako sa bahay na to. Wala namang magagawa ang mga magulang niya dahil legal akong asawa. Ate, hindi po worth it kung mananatili ka rito. Ipinagpalit ka na rin naman niya sa iba eh. Tsaka ipakita mo sa kanya na kaya mo ring mabuhay nang wala siya. Mga punyeta pala kayo eh. Bakit ba hindi nyo na lang i-apply ang mga salitang yan sa sarili nyo? Bakit nagpupumilit pa kayo? Ayoko na nga sa inyo eh. Sana naman makaintindi kayo. Pinalayas nyo na ako, hindi ba? Ate. Ano, Nay? Hanggang dito ba naman ipamumukha nyo sa akin na mas paborito nyo si Shaira? Pagod ako ah. Masama ang pakiramdam ko. Sana wag nyo na akong guluhin pa. Hindi ako sasama sa inyo. Pero anak, umalis na kayo. Sinabi nang hindi ko kayo kailangan. Siguro kung ibebenta nyo ang parte ni tatay sa lupain na pinagtitirikan ng bahay nyo, baka yon tanggapin ko pa. Tinalikuran kami ni Ate Aya pagkatapos ng pagsinghal niyang yon. Hindi ko alam kung bakit mainit na mainit ang kanyang dugo kay nanay. Parang hindi niya tunay na kadugo kung ituring. Wala kaming nagawa kundi ang umuwi sa aming bahay. Hindi kami nagtagumpay na makasama si ate dahil nagmamatigas naman siya. Nalaman na lang namin na nagpapagamot sa albularyo si ate. Hindi namin alam kung ano ang naging resulta. Lalo na at nabalitaan namin na sinugod niya si Manang Nita sa bahay ng ginang. Dahil malapit lang naman yun, hindi na kami nag-aksaya ni nanay ng oras. Agaran namin siyang pinuntahan para maawat si Ate Aya. Naabutan pa namin siyang sumisigaw at nagwawala. Hayop ka, Manang Nita. Nagawa mo pa talaga sa akin yun. Isa kang kampo ng kadiliman. Sabi ko na nga ba hindi kayo mapagkakatiwalaan. Gusto mo bang ireklamo kita sa barangay, ha, Aya? Aba, ang laking gulo ng ginagawa mo, ha? Nagdala ka pa ng itak. Ano, papatayin mo ako? Talagang papatayin kitang gurang ka! Akmang ihahataw na ni ate ang hawak niyang itak sa katawan ni Manang Nita nang umawat naman ng ibang taong nakasaksi sa kaguluhan. Pati kami nagsigawan sa pag-aakalang nasugatan na si Manang Nita. Mabuti na lang dumating sina chairman kasama ang iilang tanod at pinigilan si Ate Aya. Tuloy, dinala sila sa barangay hall. Nalaman namin na kaya niya pala inatake si Manang Nita dahil ginayuma raw nito si Kuya Jun para sumama sa ibang babae. Iginiit naman ni Manang Nita na wala siyang kinalaman sa mga nangyari. Sa halip, isang babae ang lumapit sa kanya para bumili ng gayuma. Normal na usapin na ito sa amin kaya maging ang aming chairman ay hindi na nagulat pa. Pinilit siyang ipagbati pero hindi yun nangyari. Ang naging solusyon na lamang ay pinapirma silang dalawa at pinangako na hindi na maglalapit pa. Kinausap naman ni Nanay Monica si Manang Nita. Ano ba kasing nangyari, Manang Nita? Hindi ko na nga alam paano pa magpapaliwanag ng maayos pero napakabayolente ng anak mo, Monica. Sino ba yung babae? Malapit raw nakakilala ng biyenan ni Aya. Hindi ko naman alam na si Jun pala ang gagayumahin niya. Huli na nang nalaman ko. Di wala kang ang kasalanan. Ang bruha kong kumari ang dapat sisihin rito. Naku ay nay, wag na po. Katatapos lang ng gulo Baka si Ate Aya naman ang makaharap ninyo. Alam nyo naman pong mahilig sa gulo yun.
Huminga ng malalim si nanay at hindi na nga nagpatuloy sa balak niya sanang gawin. Akala namin matututunan na ni Ate Aya ang leksyon at hindi na gagawa pa ng iskandalo. Pero ng mga sumunod na araw, nagulat kami nang basta na lang siyang dumating sa bahay na may kasamang matabang babae. Panay ang alok niya sa lupain na kahit awatin namin siya ay hindi nagpapigil. Tuloy pagkaalis ng babae ay nanggagalaiting hinarap ni nanay si ate. Ano na naman ba ito, Aya? Talagang hindi mo na ako nirerespeto. Kailangan magdala pa rito ng problema? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi mo isasanla ang lupa namin ng tatay mo? Hindi ko naman isasanla eh. Ibinebenta ko nga, hindi ba? Tsaka may share ka naman, kalahati. Ano, hindi na masama, inay. Baka nakakalimutan nyo, lupa lang na binili nyo ni tatay ang binebenta ko. Hindi kasama ang minana nyo sa mga magulang nyo na mga ninuno ko rin naman. Isang malakas na sampal ang nagpagulat sa aming tatlo. Nang mapatingin ako kay Ate Aya, nakita kong sapunan niya ang kanyang pisngi. Sinampal siya ni nanay. Hindi ka na nahiya sa pinaggagawa mo. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginawa mong pagnanakaw sa mga manok ko? Babaeng walang utang na loob. Sumosobra ka na. Sana hindi na lang kita naging anak. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw na yon ni Nanay Monica. Nararamdaman ko na ang galit niya, ang sakit na nadarama niya, ang lungkot. Buong akala ko magkakaayos sila ni ate. Pero mas lumala pa pala ang ugali ni ate. Sa halip na humingi ng tawad, dumura pa si Ate Aya sa kanyang paanan na ako naman ang hindi nakapagtimpi. Talagang inatake ko siya at malakas na sinabunutan. Sobra nang ginagawa mo kay nanay. Wala kang galang. Naturingan ka pa namang anak. Kaya kumakapal yung atay mo kasi alam mong papabor siya sa'yo. Hindi pabor sa akin si nanay. Talagang alam ko lang kung hanggang saan ang limitasyon ko, ate. Pero ikaw, wala kang pinipili. Sa lahat ng pagkakataon, pinaninindigan mo ang pagiging masama mong anak. Nagawa ko pa siyang itulak na ikinahiga niya sa lupa. Sigaw naman ang sigaw si Nanay Monica. Pilit niya kaming pinatitigil sa pagsasabunutan. Galit na galit ako sa kanya. Dati, sinasaktan-saktan niya lang ako. Pinapahiya sa mga tao. Pero ngayon, lalaban na ako. Hindi na ako magpapaapi pa. Sinabi ng tumigil na kayo! Ang lakas ng sigaw na yon ni Nanay Monica ay halos tumulig sa aming mga tenga. Nagkagulatan kami at kaagad na naghiwalay. Nagulat ako nang makitang sapuna ng matanda ang kanyang dibdib kaya naman naalarma ako. Ang nakakalungkot nga lang, hindi ako tinulungan ni ate. Umatras siya, nanlaki ang mga mata, tsaka tumalikod para tumakbo. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Literal na napahagulgol ako, lalo na at nangisay si nanay kaya kaagad akong humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Isinugod namin sa ospital si nanay sa pangunguna ni Manang Nita. Ipinaliwanag ko sa kanya ang dahilan kung bakit inatake si nanay sa puso. Sumusobra na talaga ang babaeng yan, ano? Bakit ba ganun na lang ang trato niya sa nanay mo? Gusto niya po kasing ibenta ang lupa ni na inay at ninong. Ayaw pumayag ni nanay. Kapag nangyari po yun, saan po kami titira? Alam mo, atin na lang to ha? Huwag mo nang ipapaalam pa sa nanay mo. Pero matagal na talaga akong gustong turuan ng leksyon ng babaeng yan eh. Pero paano po? Ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat. Magsisisi ang ate mo sa ginawa niya sa iyong ina. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang literal na ibig sabihin ni Manang Nita nang sabihin niyang siya na ang bahala. Ang alam ko lang, gusto niyang marinig na humingi raw ng tawad si ate kay nanay. Paano magiging posible yun? Gayong sa pagkakakilala ko kay ate, mataas ang pride niya at hindi basta-basta nagpapakumbaba. Kahit pa sa nanay niya. Hinayaan ko lang si Manang Nita. Alam ko naman na kahit may kakayahan siya ng karunungang itim, hindi naman namin nabalitaan na pumatay siya ng tao. Umuwi ako sa bahay para kumuha ng mga gamit. Naabutan ko si Ate Aya na hinuhuli ang mga manok naming alaga at iniipon sa kulungan. Anong ginagawa mo? Na ospital si nanay, hindi ba?
E di binibenta natin ang mga manok para pambayad sa ospital. Kaso lang hahatiin natin ang kinita dahil ako nga ang nagbebenta, di ba? Ang share mo, yun ang ibabayad mo. Napakaswapang mong klase ng anak ano. Talagang pati si nanay na nasa bingit ng kamatayan, kakwentahan mo ng ganyan? San ba nakalagay ang utak mo? Nasa kamao ko, gusto mong tikman? Iniangat ni ate ang kanyang kamay para gawaran sana ako ng suntok. Kaso lang, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Nang tila ba siya ang nakatanggap ng suntok nang sapuhin niya ang kanyang tiyan. Gulat na napatingin siya sa akin at sinamaan ako ng tingin. Kitang-kita ko na naghahabol siya ng hininga, halatang nasaktan. Hayop ka? Anong ginawa mo sa akin? Ate naman, anong klaseng gamot ba ang hinit-hit mo? Ikaw nga tong manununtok na sana sa akin, hindi ba? Hindi nakasagot si ate nang gumuhit ang pandidiri sa kanyang muka. Maya-maya lang, napasigaw ako nang magsuka sa aking harapan si ate. Kulay itim ang nilalabas niya sa bibig. Parang yung likidong galing sa pusit, mabaho at may kasamang uod. Diyos ko, ano yan? Anong ginawa mo sa akin? Mukha ba akong may ginagawa, ate? Huwag kang magsisinungaling! Wika niya sa akin. Sumpaman, wala talaga akong ginawa. Pero bakit ganito ang nangyayari kay ate? Sinubukan ko siyang tulungan pero tumanggi siya at binalya ang kamay ko. Wala akong nagawa kundi hayaan siyang lumayo. Naiwan akong nagtataka lalo na at nakita kong tila ba maliliksing sumunod kay ate ang mga uod na kanina lang ay sinuka niya. Malinaw na malinaw, may kinalaman rito si Manang Nita. Hindi ako nag-ingay at kumilos na lamang ako na parang walang nangyari. Sinusundot talaga ako ng konsensya ko. Kaso lang, kailangan magdusa ni ate. Alam kong tingin ni nanay sa akin, mabuti at may takot sa Diyos. Kaso minsan, kailangan na talagang maging masama. Kung palagi na lang kasi akong mabuti, inaabuso ako. Sinasaktan pa nga akong nagkakaroon ng pagkakataon. Wala din akong binanggit kay nanay nang makabalik ako sa ospital. Nagkamalay na siya at ang sabi ng doktor, mild stroke lang daw ang nangyari sa kanya. Pero kailangan na naming mag-ingat. Baka sa susunod, lumala na ang kalagayan niya. Pinag-iiwas na nga si nanay sa fatty foods. Mahilig pa naman siya sa chicharon. Mabuti na lang masunurin si nanay. Lahat ng sinasabi sa kanya ng doktor ay sinusunod niya. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na nga kami ng ospital. Kagaya ng inaasahan, hindi na nga nakabalik si ate pagkatapos ng huling encounter namin. Tingin ko may iniinda na siyang sakit. Ang ate mo, hindi ba nakakabalik rito? Nung nasa ospital pa po kayo, Nay, nagpunta siya rito. Hinuli niya ang mga manok, ibibenta niya raw. Hati kami sa mapagbebentahan. Tapos yung share ko raw po ang ibabayad ko sa ospital. Kailangan naman daw po na sa kanya yung share niya kasi bayad daw po natin sa napagbentahan dahil siya daw ang maghahanap ng buyer. Nabenta ba naman? Hindi po, hindi na siya bumalik nung huli kaming nag-uusap. Sana, wag na siyang magpakita, no? Suwapang Ang gusto niya, lahat na lang mapunta sa kanya. Ayaw niyang mamimigay o nakikihati. Huwag niyo po sanang iisipin na sinasabi ko po ito para ma-stress pa po kayo. Pero sumusobra na po kasi siya Kaya okay lang na wag na siyang bumalik pa rito. Magkakasala kasi ako sa Panginoon kapag nakapagbitiw pa ako ng kung ano-anong salita laban sa kanya, anak. Kaya ipagdasal na lang natin na sana magbago siya. Napatango na lang ako sa naging pahayag ni nanay. Wala akong balak na sabihin kung ano nangyari nung mga panahong nagtalo kami. Ang tungkol sa kanyang pagsusuka at paglalabas ng bulate sa kanyang bibig. Palihim ko na lang na kinakamusta sa iilang kakilala namin si ate. Nalaman ko sa mga kainuman niya noon na wala na pala sa bahay ng mga biyenan niya ang aking kapatid. Bale, isa sa mga kakilala niya ang nag-alok ng buwanang renta sa bahay kung saan siya nananatili ngayon. Bigla akong naawa. Noon din, nagpasama ako sa kaibigan ni ate na puntahan siya sa bago niyang tinitirhan. Okay naman ang bahay, kaso nga lang mapaghahalatang salat sa pagkain
o ibang mahahalagang kagamitan. Kwento ng babaeng sinamahan ko, bumibili lang daw ng ihaw-ihaw si ate sa labas at yun ang pinanghahapunan niya. Nasa kwarto niya si ate at natutulog. Hindi ko lubos na maintindihan ang aking nararamdaman nang makita ang kanyang kalagayan. Humpak na ang pisngi ni ate, maputla at payat. Halos umaalo na din ang kanyang dibdib kapag humihinga. Ate? Anong ginagawa mo rito? Ate, kumusta ka? Ano bang pakialam mo? Bakit? Natutuwa ka kasi nakikita mong miserable ako? Hindi ate, wala naman akong masamang intensyon sa pagdalaw ko sa iyo eh. Inaalam ko lang kung ano ang kalagayan mo, tsaka para makatulong na rin ako kung anong mga kailangan mo. Huwag mo na akong patawarin, ipokrita ka. Umalis ka na! Umalis ka na! Singhal niya sa akin tsaka umaktong babangon kaso lang nalilis ang kumot niya kaya nakita ko ang kanyang mga braso. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang pagkakaagnas noon. Tila nabubulok na siya kahit nabubuhay pa. Diyos ko ate, anong nangyari sa'yo? Pwede ba umalis ka na? Alis! Wala akong nagawa kundi ang umalis na lang sa kanyang kwarto. Hindi ko na din kasi napigilan ang pagsama ng aking sikmura nang malanghapang malansang amoy sa loob ng kwarto. Parang hinihintay lang na matanggal ang kumot para umalingasaw ang mabahong amoy. Mangiyak-ngiyak akong lumabas ng bahay. Tinanong ko ang kaibigan ni ate kung ano ba ang nangyari sa kanya. Bakit biglang nagkasakit si ate? Kwento ng babae, basta na lang daw umuwi si ate sa bahay na nanghihina at nilalamig. Kinaumagahan, nagkaroon na raw ng mga pantal hanggang sa naging sugat na nga at lumala. Tumangutango ako sa kanyang sinabi. Kaagad na sumagi sa aking isipan si Manang Nita. Sigurado ako, siyang may kagagawa ng pagkakasakit ni ate. Kaya bago ko umuwi sa bahay, dinaanan ko muna si Manang. Oh, Shaira, iha, mabuti at napasyal ka. Manang, hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ano po bang ginawa niyo kay ate? Binigyan ko ng leksyon. Bakit? Ganun kalala? Hindi lalala ang kalagayan niya kung maaga pa lang lumapit na siya sa kanyang ina para humingi ng tawad. Alam mong hindi ako masamang tao na may karunungan sa itim na kapangyarihan, iha. Patas din akong tao. Ayokong may mga kakilala ko na nagdurusa dahil sa kasakiman ng mga mahal nila sa buhay. Sana maintindihan mo. Abay kailangan mong kumbinsihin ang ate mo. Kapag nagtagal pa ang katigasan ng ulo niya, sa kabaong talaga ang kahahantungan niya. Wika ni Manang Nita, kaya hindi ako nakasagot. Sa halip, napaiyak na lamang ako sa labis na lungkot. Hindi ko akalain na may ganitong klase ng sumpa si Manang. Literal nakikilos talaga ang isang tao para lang gawin ang mga bagay na kinamumuhian niya. Walang makakaputol sa sumpa, iha, kundi ang ate mo rin lang. Kailangan niyang matutunan ng mga bagay-bagay. Kailangan niyang yakapin kung ano ba talaga ang meron siya at wag nang maghangad sa iba. Higit sa lahat, kailangan niyang matutong gumalang. Natatakot po kasi ako Baka po mamatay si ate at dadalhin niya ang galit niya sa amin hanggang sa hukay. Hindi yan, iha. Magtiwala ka lang. Pwede ko po bang ipaalam kay nanay ang sitwasyon niya? Pakiramdam ko po kasi kailangan niyang malaman. Nanay siya, may karapatan din po siyang malaman ang kalagayan ni ate. Maging masama man siya o hindi. Kakayanin mo ba? Malay natin, baka ikagalit ng nanay mo ang mga bagay na ito. Tsaka huwag mong sasabihin na hindi ka niya anak. Sa unang araw na inako niya ang responsibilidad niya sa'yo, ay inari ka na niyang anak. Galit na galit si nanay kay ate. Sabi pa nga niya, sana raw wag nang magpakita si ate sa amin. Hindi ko na po alam kung magbabago pa ba ang kanyang reaksyon sa oras na malaman niya ang sitwasyon. Subukan natin. Magkasama kaming umuwi sa bahay at ipinaalam kay nanay ang nangyari. Hindi man lang siya nagulat kahit sabihin ko sa kanya na malaki na ang ipinayat niya.
Iiling-iling lang si nanay habang nagiinuman pa kami ng tsaa sa labas ng bahay. Ayan kasi, sa sobrang tapang ng anak kong yan, kahit sino binabangga. Pero ngayong may sakit na, tiklop na siya? Nay, hindi po ba kayo naaawa kay ate? Naaawa ako anak. Ayokong magtanim ng sama ng loob sa kanya. Pero ilang beses niya na ba akong winalangya? Ni minsan nagsorry ba siya? Hindi naman nanay ang turing niya sa akin eh. Mas sinasamba niya ang pera, ang yaman, ang kanyang ama. Ayaw niya sa akin kasi hindi ko kayang suportahan ang luho niya. Noong magpakasal sila ni June, nang tayo ang gumastos, may narinig ba sila? Ayaw kong maging masamang inaanak. Pero sa ginagawa ni Aya sa akin, nakalimutan ko na kung paano maging nanay sa kanya. Nay, nandito naman po ako eh. Tsaka kailangan po natin na magpatawad. Alam ko po na matututo din si ate sa mga pagkakamali niya. Niyakap ako ni nanay tsaka siya humagulgol. Muli naawa ako sa kanya. Parang hindi magiging madali kay nanay ang mapatawad si ate. Lalo na sa parting parang gusto na nitong sumakabilang buhay ang nanay namin. Matanggap lamang niya ang kanyang pamana. Kaya naman bilang pagbawi din sa aking naging kasalanan, ako na muna ang dumalaw-dalaw kay ate. Ideya ko ang bigyan siya ng leksyon na ginawan ng paraan ni Manang Nita. Kailangan kong makahanap ng paraan na may maitulong naman ako. Araw-araw ko siyang dinadalaw, inaasikaso, pinaliliguan at pinapakain. Kahit nung una, pinagsusungitan ako ni ate, hindi ko siya sinukuan. Hanggang ngayong